nyo, pagka nagkaroon ng gulo, target yan. Wala naman tayong, yung ating defense, I am sorry to say this, yung ating depensang pambansa, we are 20 years behind. Wala po tayong paghahanda. Huwag na nating ipagyabang na yung ating sandatahang lakas world class. Magagaling po talaga kung tutuusin, kung maghaharapan tayo mano-mano, mahirap tayong talunin. Pero pagkapindutan na ng buto ng labanan, we are 20 years behind. So wag na po nating ambisyonin na hayaan natin silang magtayo dito nung mga dipo na yan para magamit nila. Kasi ang mangyayari po dyan, kaya sila naglalagay niyan para merong gasolina na silang may fuel silang magagamit pag yung kanilang mga sasakyang pandigma ay dadaong dito sa atin para makipaggera sa China. Ano din po nating makipaggera sa China dahil puro tayo Asyano, tayo magkakapitbahay, tayo dapat ang nagtutulungan, hindi po tayo nakikipag-away sa ating kapitbahay. Oo, naghahanda ang Amerika dahil nakikita nila na ang China ay handang-handa naman na at anytime ay pwedeng lusubin ng China ang Taiwan. Yun nga yung aking sinasabi, kung ako tatanungin, I do not want to be involved in that war. Gera nila yan eh. Kanila yan. I do not want a single Filipino life. I do not want to throw away a single Filipino life for a war that is not ours. Pong reaksyon ninyo doon sa plano ng US government na magtayo ng naval fuel depot sa Davao Gulf? Of all of the places po sa Pilipinas, abay Davao pa ang kanilang balak. Sir. Kahit saan po sa Pilipinas, hindi ako papayag pagka sila ang magtatayo dahil nakita naman natin kung gaano targetin ng mga kalaban ng Amerika yung mga bansang kaalyado nito pagka merong mga base militar doon sa kanilang lugar. Ano po? So kung halimbawa mang pag-uusapan na maglalagay ng fuel depot sa aking lugar, for example, o sa Davao, I'd like to be able to maximize the benefits that my constituents will get. So agree po ako doon sa local government ng Davao na huwag pumayag at hindi po basta papayag dahil kailangan makita ko yung talagang maximize ko yung benepisyo, yung pakinabang ng taong bayan, hindi lamang sa mga Amerikano dahil alam nyo, pagka nagkaroon ng gulo, target yan. Wala naman tayong, yung ating defense, I am sorry to say this, yung ating depensang pambansa, we are 20 years behind. Wala po tayong paghahanda. Huwag na nating ipagyabang na yung ating sandatahang lakas world class. Magagaling po talaga kung tutuusin, kung maghaharapan tayo mano-mano, mahirap tayong talunin. Pero pagkapindutan na ng buto ng labanan, we are 20 years behind. So wag na po nating ambisyonin na hayaan natin silang magtayo dito nung mga dipo na yan para magamit nila. Kasi ang mangyayari po dyan, kaya sila naglalagay niyan para merong gasolina na silang may fuel silang magagamit pag yung kanilang mga sasakyang pandigma ay dadaong dito sa atin para makipaggera sa China. Ano din po nating makipaggera sa China dahil puro tayo Asyano, tayo magkakapitbahay, tayo dapat ang nagtutulungan, hindi po tayo nakikipag-away sa ating kapitbahay. Yun po yung aking opinion tungkol dun sa pagtatayo ng base militar na yan. Ano po? Opo. So General, ngayong meron ng balak ng mobilization, meaning to say, malapit na yung gera sa atin, sa ating bakuran. Hindi ko nadinig yung mobilization. Sino i-mobilize nila? I mean, yung may mga hakbang na para magtayo sila ng naval fuel depot, may mga paggalaw na po. So, meaning to say, Okay. ang gera ay nandito na sa ating bakuran kasi... Meaning, Opo. Oo. Naghahanda ang Amerika dahil nakikita nila na ang China ay handang-handa naman na at anytime ay pwedeng lusubin ng China ang Taiwan. Yun nga yung aking sinasabi, kung ako tatanungin, I do not want to be involved in that war. Gera nila yan eh. Kanila yan. I do not want a single Filipino life. I do not want to throw away a single Filipino life for a war that is not ours. Hindi atin yan. So, mabuti pa, linawin na natin. Magkaroon tayo yung ating foreign policy, we really need to have a second look, to take a closer look
i-review natin para sa kapakanan ng ating bayan, sa ating mamamayan, ng ating bansa. Opo, sa ating pong sitwasyon ngayon na General, na matindi po ang giyera ngayon sa Middle East. Alam naman po natin sino ang nag-umpisa noon para magkaroon po, para guluhin ng Iran sa kasagsagan po ng kanilang negosasyon sa peace process with the US government. And sinamahan pa ng Israel na mainit din ang ulo kontra Iran. Nakakatulong pa po ba ang too much US embrace sa mga sa ating sitwasyon ngayon, General? Hindi ko nga alam bakit we still embrace na katulad nung pag-embrace natin sa kanila nung araw when we have seen that in the past, no? Kita naman natin how we are treated, kung ano binibigay sa atin, kung anong pakinabang natin. Palagi tayong agrabyado sa bawat deal na pasukin natin. Yung trade deal na pinasok ni Pangulong BBM nitong nakaraan, talo tayo doon. Hindi naman tayo advantage doon, agrabyado tayo doon, naisa na naman tayo. Doon sa ating Mutual Defense Treaty, talo tayo dyan. Kasi makikipaggera muna tayo habang sila'y nagdidebate kung tutulungan nila tayo o hindi. Habang nagdidebate sila, namamatay ang mga Pilipino. Sa gyerang hindi atin, sa away na hindi atin. Bakit naman natin gusto yon? Huwag na lang. Okay, pero mutual defense, pero kung mutual, honest to goodness, yung ibig sabihin pareho tayong mabibiyayaan, pareho tayong mabebenepisyohan dahil parehas tayong nagtatanggol. Pero gera nila to, pag ginyera tayo, magdidesisyon pa sila kung yes or no. Hindi tama yon. In the first place, dapat they could have prevented it. Yung pagtatayo nung sa island, kung talagang ayaw nila, noon pa lang dapat pinigil na nila yan. Hindi na dapat nagkaroon ng island base, yung artificial island, yung mga inchik dito sa malapit sa atin. Isipin mo, lapit-lapit. Hindi nila pinigil. Ngayon tayo isusuong nila sa kamatayan. Hindi tama yan. Opo, anong epekto niyan na General sa soberanya ng Pilipinas? Although meron tayong defense agreement with the US, pero itong ganitong mga proyekto, Naval Fuel Depot, anong tingin niyan? Kasi nung nagkaroon ng comment si Professor Malutikia, mistula raw yung sinusuko natin ng soberanya, lantaran sa mga Amerikano kung yung proyekto na yan ay matutuloy. Hindi naman siguro exactly surrendering our sovereignty, kundi yung sinusuko natin yung ating kaligtasan. Dahil hindi naman tayo obliged, hindi naman tayo obligado na payagan sila. Pwede naman tayong humindi. At palagay ko, dapat yun muna ang sagot natin, hindi pwede. Ngayon, di tingnan natin kung anong offer nila. If the offer is good and yung security natin ma-assure nila na hindi magagamit sa gera with China at hindi tayo bigirahin ng China dahil nandito yung mga base nila, di okay lang. Pero wala akong nakikita, even on the economic side, wala akong nakikita ang benepisyo that they are here. Ito pang isang issue, General. Nagpaalam daw ang Department of Energy sa US government para po makabili tayo ng Russian oil. Kailangan ba yun, sir? Talaga, pagpaalam? O may existing deals na napasok po ang Pilipinas sa Amerika na nagsasabi po na kailangan magpaalam bago tayo makabili sa mga Ruso? Hindi ko po alam kung anong commercial agreement, commercial treaty meron tayo. Pero hindi naman tayo sa kanila bumibili ever since. Hindi naman sila nagbebenta ng fuel nila kasi ang fuel nila ay iba sa ginagamit ng karamihan ng bansa. Shell something yung kanilang fuel hindi crude na katulad ng mga nanggagaling sa Iran, nanggagaling sa Saudi Arabia, sa Iraq, sa Kuwait, no? Hindi ako familiar if there is a provision in somewhere in our agreement with them na kailangan natin magpaalam, pero alam mo, pagka ganito ang sitwasyon, I would think I would just go anywhere who can offer me the fuel para gumaan, maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Talagang this time dapat you're looking internally, you're looking inside in, outside in para
para matugunan mo yung paghihirap ng ating mga kababayan. Kasi if we don't, mauna tayong sasabog kesa sa kanila pagka hindi dahil hirap na ang ating mga kababayan. Isipin mo na nakakita, more than triple, pinagsasamantalahan pa tayo ng mga corrupt government officials natin. Yung ating buffer stock, 2 months daw. Pag kinabukasan, nagtaas sila, doble agad. Nakakita ka ng ganun. Maraming factors and ako, kung tatanungin mo, MJ, hindi ako magpapaalam. Bibili ako kung saan ako makakabili. Oo nga po 'di ba? Meron tayong sariling kagustuhan bilang isang soberanya at malayang bansa, General. Actually, tinanan ko po yung mga comments sa Twitter. Dami pong mga foreigner doon na nagsasabi na ba't ganun kayo Pilipinas? Ba't naman kayo nagpapaalam? Wala ba kayong sariling mandato, sir? Siguro ang gagawin ko, sasabihin ko sa Amerika, kailangan namin ng fuel, provide mo kami. Pag hindi mo kami ma-provide, we will buy anywhere. O hindi ba that's fair? Ganun lang. We need fuel, give us fuel. We will buy from you at this price. We don't provide for us, we will look for it somewhere else. Because our people might start dying because of yung mga paghihirap na kayo naman nagsimula nito in the first place, di ba? Opo. Sir, how does it reflect to the leadership in Malacanang, sir? Itong ganitong mga balita na ating naririnig, magtatayo ang kano ng fuel depot sa Davao Gulf, magpapaalam tayo sa kanila bago tayo makabili ng crudo o oil sa Russia. What does it speak sa liderato po na meron tayo ngayon sa Pilipinas? Yung kasing alam natin, di ba, ang foreign policy natin talagang ang pinaka-kapural niyan, ang talagang pinagmumulan niyan ay yung ating Pangulo. No? So, executive decision yun kanyang discretion how we are going to go about in dealing with our foreign friends. Kaya lang po, napapaligiran din siya ng supposed to be intelligent people who can advise him on how to go about addressing certain problems. Ako, I can just hope and pray positively na they are doing the right things for us. Ayoko silang pulaan, but people will judge them ultimately on the result. Kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, kung gaano sila kabilis umakto, kung gaano sila kabilis umaksyon sa sitwasyon. Isang buwan nang mahigit Isang buwan nang mahigit and we're still, parang hindi pa natin ma-feel yung kanilang action. Hindi pa natin ma-feel yung talagang drastic na action na ginawa, desisyon ng ating pamahalaan para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Merong excise tax, hindi raw pwede kasi ang makikinabang ay yung mga mayayaman. Sino na ba yung mayaman, MJ? 3% of our population. Ano ba naman, masasaktan ba yun? Yun daw yung magbe-benepisyo pagka binawasan, tinanggal natin ang excise tax, pag tinanggal natin yung VAT. Hindi na raw matutuloy yung mga ibang mga project natin, yung ating mga pinapagawa. Soli nyo kaya yung 1 trilyon na nawawala. Maraming maipapagawa yun maraming matutulungan yun yung mga mali-malitang yun, and then let's start doing things right. Kasi kaya maraming mali ang trabaho sa ating gobyerno ngayon dahil sa mga malitang pinagkalat nila It's unbelievable already. I mean, the temerity of the people around us, it's everywhere. Parang 5-5 matatalisod mo sa kalye.